Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ninyo ang video na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na nangangailangan ng ating buong atensyon at pag-unawa. Bago tayo magsimula, nais ko pong bigyan diin na ang paksang ating tatalakayin ngayon ay napakasensitibo. Ito ay maaring magdulot ng emosyonal na reaksyon sa ilan sa inyo. Kaya't hinihiling ko ang inyong pag-iingat habang pinapanood ito. Ito ay tungkol sa pang-aabuso sa bata, partikular na ang sexual abuse. Ang paksang ito ay hindi madalas na napag-usapan sa publiko, ngunit napakahalaga na bigyan natin ito ng pansin upang mas maintindihan at matulungan ang mga biktima. Ang kwentong ito ay maaring magdulot ng sakit at magpaalala ng masasakit na karanasan sa ilan sa atin. Kung kayo po ay may pinagdadaanan o may mga alaala na bumabalik dahil sa paksang ito, tandaan po ninyo na hindi kayo nag-iisa. Kung kayo po ay nakaranas ng ganitong pang-aabuso, may mga organisasyon po na handang tumulong sa inyo. Maraming mga support groups at counseling services na maaring magbigay ng tulong at suporta sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa karanasan ng isang kilalang personalidad, si Jake Ziros. Siya ay isang tanyag na mang-aawit at aktor na nagkaroon ng matapang na hakbang upang ibahagi ang kanyang karanasan sa publiko. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang pang-aabuso ay maaring mangyari kahit kanino, anuman ang kanilang estado sa buhay. Hindi ito pumipili ng biktima, kaya't mahalaga na tayo ay maging mapagmatyag at handang tumulong. Layunin ng ating talakayan na magbigay ng impormasyon at magpalawak ng ating pang-unawa sa isyung ito. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagbahagi ng mga kwento, mas mapapalakas natin ang ating komunidad laban sa pang-aabuso. Mahalaga na pag-usapan natin ito upang mas protektahan ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga bata at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, makakalikha tayo ng isang mas ligtas at mas maunlad na komunidad para sa lahat. Kilala si Jake Ziros bilang isang talentadong mga awit. Sumikat siya noon bilang si Charis Pempengcho, ang batang may anghel na boses. Hinangaan siya ng marami dahil sa kanyang kakaibang talento sa pagkanta. Ngunit sa likod ng kasikatan, mayroong itinatagong sakit si Jake. Sa kanyang libro na I Am Jake, ibinahagi niya ang isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, isang katotohanan na matagal niyang itinago. Sa edad na 6 na taong gulang, naranasan ni Jake ang pang-aabusong sexual mula sa kanyang tiyuhin. Ayon sa kanya, niloloko siya ng kanyang tiyuhin na mag-drawing sa kwarto nito. Doon na nagaganap ang pang-aabuso. Paulit-ulit daw itong nangyari. Takot na takot si Jake at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pinagbantaan din daw siya ng kanyang tiyuhin na papatayin siya kung magsusumbong siya sa iba. Dahil sa takot, matagal na itinago ni Jake ang kanyang mapait na karanasan. Ngunit dumating ang panahon na hindi na niya ito kinaya. Naglakas loob siyang sabihin sa kanyang ina ang nangyari. Ngunit sa halip na makuha ang inaasahang pang-unawa at tulong, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ina. Mas lalong nadurog ang puso ni Jake dahil sa nangyari. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya. Section 5. Ang papel ni Sean Gaza. Taong 2025 nang muling umugong ang issue ng pang-aabuso kay Jake. Ito ay matapos mag-post ang social media personality na si Sean Gaza sa kanyang Facebook account tungkol dito. Kinondena ni Gaza ang ginawa ng tiyuhin ni Jake at nagpahayag ng pakikiramay sa singer. Ang kanyang post ay nagsilbing daan upang muling pag-usapan ang issue ng pang-aabuso sa mga bata. Section 6. Ang epekto ng pang-aabuso. Ang pang-aabusong sexual ay nagdudulot ng malalim na sugat sa mga biktima. Maari itong magdulot ng trauma, depresyon, anxiety, at iba pang problema sa kalusugan ng isip. Sa kaso ni Jake,
makikita natin na ang pang-abusong kanyang naranasan ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang maging matatag at gamitin ang kanyang karanasan upang makatulong sa iba. Section 7, Panawagan para sa pag-unawa at pagkilos. Ang kwento ni Jake ay isang paalala sa ating lahat na ang pang-abuso ay isang seryosong issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi lamang ito isang personal na laban, kundi isang laban ng buong komunidad. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagprotekta sa mga bata. Ang mga bata ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili, kaya't nararapat lamang na tayo ang maging kanilang boses at tagapagtanggol. Kailangan nating magtulungan upang mas protektahan ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa ay mahalaga upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mapapalakas natin ang ating komunidad laban sa pang-aabuso. Mahalaga na magkaroon tayo ng bukas na komunikasyon sa ating mga anak. Ang pakikinig sa kanilang mga saloobin at nararamdaman ay isang hakbang upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang bawat pag-uusap ay isang pagkakataon upang ipakita sa kanila na sila ay mahalaga at pinapahalagahan. Turuan natin silang magsalita at humingi ng tulong kung mayroong nang-aabuso sa kanila. Ang edukasyon at kaalaman ay susi upang masiguro na alam nila kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. At higit sa lahat, maniwala tayo sa kanila. Ang pagtitiwala at suporta na ibinibigay natin sa kanila ay magbigay ng lakas ng loob upang magsalita at humingi ng tulong. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang kanilang mga boses ay maririnig at ang kanilang mga karapatan ay mapoprotektahan. Sama-sama nating labanan ang pang-aabuso at itaguyod ang isang ligtas na kapaligiran para sa lahat ng bata. Section 8, Pag-asa at Pagbangon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon na kanyang hinarap, nananatiling positibo si Jake Zyrus. Ang kanyang ngiti ay sumasalamin sa kanyang matatag na pananampalataya at pag-asa sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo si Jake. Hindi siya nawala ng pag-asa kahit na maraming beses siyang nadapa. Ang kanyang determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa marami, lalo na sa mga taong dumadaan sa parehong pagsubok. Patuloy siyang lumalaban at ginagamit niya ang kanyang boses upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa bawat awit na kanyang inaawit, ipinapakita niya ang kanyang lakas at tapang. Ang kanyang musika ay nagiging boses ng pag-asa para sa mga taong nawawala ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagbibigay pag-asa na kahit gaano kadilim ang nakaraan, mayroon pa ring liwanag sa dulo ng tunnel. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pagsubok ay may katapusan at ang bawat kadiliman ay may kasunod na liwanag. Huwag tayong matakot na magsalita at lumaban para sa ating karapatan. Ang boses ni Jake ay nagsilbing inspirasyon upang ipaglaban ang ating mga karapatan at ipahayag ang ating mga saloobin. Ang kanyang tapang ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa ay may kakayahang magbago ng mundo. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, may mga taong handang sumuporta at umalalay sa atin. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay mahalaga upang makamit natin ang ating mga layunin. May mga taong handang makinig, umunawa at tumulong sa atin. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, may mga taong handang magbigay ng kanilang oras at lakas upang tayo ay matulungan. Ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at may pag-asa sa bawat pagbangon.